At this moment din, kaming mga speaker din, isantabi muna namin yung aming kagwapuhan. Kasi yung ating speaker ngayon, mas gwapo talaga. Wala kami choice. Mas bata. Pangalan pa lang. Kahit saan nyo tingnan, middle name at family name, lahat artistahin. Amen ba yan? Ayan. Sige. Talagang mga kapatid, makinig tayo kasi para sa atin tong sige, bulan po tayo. Nakakababo sa lahat is yung hindi ka nakinakumakan. Yun lang pinaka talagang kakabahan ka, yung hindi ka na nakakaramdam ng kaba. Tama po ba? Amen. Blessed be the name of the Lord. Again. Amen. Masasabi pa natin na good pa rin yung Panginoon sa nangyari kay Pastor? Amen. Kasi po sa totoo lang, galing pa kayo sa equipping ministry, no? And I do believe that is the backlash of the enemy. Kasi marami po kayong baon. Gusto ko nga po makasama dun Kaso, yan And na-observe nyo ba po, kasi ang topic natin sa Sunday School about gifts, no? About the gifts of the Holy Spirit. And balance po tayo ngayon kasi ang topic po natin is all about fruit. Amen. There is the gift of the Holy Spirit and there is the fruit of the Holy Spirit. There is 9 gifts and there is 9 fruits. Amen. Napaisip po ba kayo bakit 9? Ating Sunday School, dagdag lang din, assignment lang din. Ano kaya ang difference between receiving and you are filled with the Holy Spirit? Ano ang difference na-receive mo lang and napuno ka? Yun, assignment po yan. Okay? Sige, let's start and umpisahan po natin to sa prayer. Let's pray. Napakatahimik nyo. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Let's pray. Let's humble down ourselves before the Lord. Hallelujah, hallelujah. Rabashaka kalabakuna bayahande. Rebo shaka talarabakata masukabaya shanda. Our gracious and loving Father, we honor you this day in the mighty name of Jesus. Again, Lord, there's no other name we lift it up, only the name of Jesus. You said in your word, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. You are the Lord in this place, and you are King. You are our Savior, Lord Jesus. And Lord, as we ponder your word in this very hour, we acknowledge the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, you are a person upon this place. We believe that you are here in the midst of us. Your presence is always here, O God. Thank you, Panginoon, sa gagawin mo, Lord, sa oras na ito. Thank you for the heavenly manna that you prepared for us. And Lord, once again, I rebuke every wandering minds, Lord, let every heart, every mind to be centered unto you in the mighty name of Jesus. I rebuke every wandering minds right now in the mighty name of Jesus. Continue to cover us with your holy and precious blood, Lord Jesus. We bless you, we honor you. Holy Spirit, once again, use me in this very hour. I pray, O God, that Lord, you are our unseen teacher. Use me today as your mouthpiece. Lahat po ng salita na lumalabas sa buwang ako, I pray na ito ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen! Taas na ino pa dyan, Nasa wala na ibang picture kasi, Amen. God is good. And all the time. God is good. Now we are talking about the secret. Wow, the secret, no? Ano kaya sikreto? Ano topic natin? The secret to become a fruitful Christian. Now, meron po akong tanong. Sisimulan ko po ito sa tanong. Kasi galing kayo sa equipping ministry.
Pwede ba tayo i-equip ng Lord kahit ang fruit lang meron sa atin, kahit walang gifts? Wala, dito sa Discord page. Now we're talking about the secret to become a fruitful Christian. Okay. In John chapter 15 verse 5, sabi po dito, in verse 5, sabi niya, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without ye can do nothing. For without me, ye can do nothing. Amen. Amen. Sabi ni Lord Jesus, for without me, you can do nothing. Amen. Si Lord Jesus nagsabi nito, without me, you can do nothing. Amen. Hallelujah. Kahit napakadami mong skills and talent, sabi ni Lord Jesus, for without me, you can do nothing. Saan po ba nanggagaling ating gifts? Lord. Galing po sa Panginoon. Now, sabi po dito, next slide, sabi po dito, the word secret means not known or seen or not meant to be known or seen by others. Wala pang nakakaalam. Kasi secret nga po eh. Secret nga po. Wala pong nakakaalam. Pero ang topic po natin, ano kaya ang sikreto? Para o paano ang isang Kristiyano ay magiging fruitful. Amen? Amen? Ang sabi, okay, mayroon bang word na secret sa Bible? Sino pong mahilig magbasa ng Bible? Mayroon bang word na secret sa Bible? Sa salita ng Diyos, mayroon bang word na secret? Now, let's open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 2, verses 9 to 10. Sabi po dito, but as the scripture says, no one has ever seen, okay, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Wala pang nakakita or wala pang nakarinig sa mga bagay na pinipray ng Lord para sa Kanyang mga minamahal. Amen. Lahat po tayo mahal ng Diyos. Amen. 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 God is love. In verse 10, sabi po dito, so wala pong nakakita eh. Ano ba to? Wala din nakarinig. Anong gagawin natin? Eh gusto natin malaman yung mga bagay na prepared ng Lord para sa atin. Ang sabi ng verse 10, but God has shown us this thing through the Spirit. Amen. We're talking about the Holy Spirit. Kasi sa Sunday school, we're talking about the Holy Spirit. Amen. Kasi alam niyo po ang Holy Spirit, now i-share ko sa inyo, in the Old Testament, that is the dispensation of our Father. And the New Testament is the dispensation of our Lord Jesus Christ. And the book of Acts, until now, sa ating panahon, is the dispensation of the Holy Spirit. Kaya nga po, sabi ni Lord Jesus, I will not leave you forsaken, but I will send you the promise of the Father, that is the Holy Spirit, the Comforter. Minsan kasi ang Holy Spirit, ewan ko lang sa inyo kasi ang lahat po ng mga evangelical churches ngayon, sa ngayon, ina-acknowledge ang Holy Spirit. Kasi pag sinabing Spirit, di po natin nakikita eh. Amen po ba? Amen. Tapos, ang nasa isip lang po natin, ganito po ko dati kasi pag sinabing Spirit, hindi natin nakikita eh. Amen? But the Holy Spirit is a person. Sabi nga ni Lord Jesus that, I will send you another Comforter. From the Greek word, yung sabi ng another po doon, yung word na another, from the Greek word allos, means the same kind. Magkapareha ni Lord Jesus. Means, the Lord Jesus is a person. Meron, ano bang, sino may estudyante dito? Pag sinasabi natin person, ano ba yun? May feelings. Amen po ba? May nararamdaman. Kaya po, maintindihan po natin that the Holy Spirit is a person. Hindi po natin pwede na i-acknowledge lang natin ang Holy Spirit kung maghihingi tayo ng kapangyarihan. Lord, give me anointing. Holy Spirit, give me anointing. Holy Spirit, give me gifts. Parang sabi doon, ginagawa natin genuine. Holy Spirit, give me ganito, give me ganyan, ganyan, ganyan. But the Holy Spirit is a person. Sabi po nga ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Yung merong feelings. Kaya sabi po dito, but God has shown us this thing through the Spirit. The Spirit know all things. The Spirit even knows the deep secrets of God.
So through the work of the Holy Spirit, the moment we acknowledge the Holy Spirit as a person in our life, He will reveal everything, the deep secrets of God. Amen! Yun lang po yung sikreto. Tapos na po tayo. Amen! That is the secret. Only the Holy Spirit will reveal because the word of the Holy Spirit is the revealer. Amen. The revealer of our Lord Jesus Christ. Kaya po, nalilito po tayo eh. Nalilito po tayo na ano ba ang kasi ang topic po natin, hindrances eh. Ano po ba ang nagkaiba sa, yun nga, receiving and you are filled? So we are, nag-focus lang po tayo sa receiving and filled. Kaya dapat po malaman po natin, ano po talaga ang work ng Holy Spirit. And sabi po ni John the Baptist that there is, meron pong dadating na who's greater than me, who will baptize you in fire, the Holy Spirit. Amen? If we acknowledge the Lord Jesus Christ in our life, the Holy Spirit also will work in our life. Amen? Kasi magkaiba, for example, ang yung tubig, side track po muna tayo. Pag nilagyan ko yung tubig ng kalahating, yung tumbler ng kalahating tubig, puno ba yun? Kalahati lang eh. So it doesn't mean walang Holy Spirit sa'yo. Nandun ang Holy Spirit. Ang ano lang po natin doon is you are not filled. That's why every day we need to acknowledge the Holy Spirit in our life. Kasi dispensation ito ngayon eh. Kaya sabi po, in these last days, there will be an outpouring of His Spirit. Amen. Now, balik po tayo sa the secret to become a fruitful Christian. Next slide po. Ano po, next slide po. Okay, ang sabi po dito sa verse 1 in chapter 15 sa John, sabi po, I am the true vine and my Father is the husbandman, or means a gardener or vine dresser, or sabi dito farmer. Sino po ba mga ano dito, mga agriculturist? Hindi po ako agriculture, wala pong kinalaman, wala pong alam sa mga puno-puno ito. And sabi po dito that the Father is the farmer or the gardener. And meron po illustration dito that Jesus is the vine. Nilagyan ko lang po dito that the Holy Spirit, ang tawag po dito is a season. Kasi di po tutubo yung kahoy, yung vine, kung walang sun and rain. Sabi po dito, disciples or followers, tayo, we are the branches. And fruits is character, or pwede po natin itong tawagin souls. Kaya sabi ni Lord Jesus that go and make disciples. Sabi niya, go so that you can bear much fruit. Pwede natin interpret na sinabi ni Lord Jesus na go tayo para magkaroon tayo ng souls, makadala tayo ng souls para kay Lord Jesus. Pwede natin ito i-translate in character, the fruit of the Holy Spirit. Now, seed means the Word of God or the Kingdom of God. Now, the Father is the gardener. Nagtanim ang Panginoon sa mundong ito. The seed mo na, wala nga nakakita ng, may nagsimula ng kahoy. Magsisimula po tayo sa seed. Hindi po ba? So, magsisimula tayo sa seed. Wala kang nakakita na nagtanim na biglang boom. Simula tayo sa seed. Now, the Father is the gardener. The Father is the vine dresser or farmer, sabi po dito, and ang Lord, ang Panginoon, the Heavenly Father, nagtanim po siya ng Word of God. Or He established the Kingdom of God. Na may tinanong po akong isang agriculturist, young people po sa church namin doon sa Mindanao. Sabi ko, tulungan mo ko, agriculture ano bang klaseng vine ko na sinasabi dito sa John 15? Sabi niya, Pastor, kailangan natin ng deep understanding yan. Sabi. So sabi na, ay, wag na lang, baka mag-video call pa tayo. Yung ano lang, brief lang na ibigay mo. Sabi na, itong kasing, in Israel, itong klaseng puno ito, itong vine is, ito ang klase na puno na yung kumakalat, yung mga branches. Amen po ba? Wala tayong picture. Yan. Kaya sabi ni Lord Jesus that go. And the moment the Father na nagtanim siya ng Word of God or the Kingdom of God, kailangan ito may spread. Amen? Amen? Through the vine, through the branches. Tayo. Amen po. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang Sunday goer. You need to go. Kasi ang purpose ng branches, pumupunta ko yan kahit saan. Amen? Sa Bisaya pa, mukatay ba? Mukalak ba? Ha? Amen? Amen? So that is the purpose of the branches. Now,
Focus po tayo dito sa sabi ni Lord Jesus in verse 1. Next slide. Naintindihan na mo ba ito? Naintindihan na mo ba? Okay, next slide. Sabi po ni Lord Jesus, I am the true vine. In verse 1, I am the true vine and my Father is the husbandman or vine dresser. Now, focus po tayo sa word na sinabi ni Lord Jesus that I am the true vine. Bakit niya kailangan pang i-emphasize that He is the true vine? Or sabi niya, I am. Wow. Now, kasi nandito po tayo, sabi po dyan, the last of 7 I am statement of our Lord Jesus Christ. The I am statement found in the Gospel of John. Wala po kayong mababasa sa Matthew, Mark, Luke, sa Luke. Mababasa niyo lang lahat ng word na I am sa Gospel ni John. Bakit po ba? Bakit kay John lang? Okay, yan. Sabi ni Lord Jesus, in John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Sabi niya po dyan sa John chapter 8 verse 12, I am the light of this world. Ang daming I am ni Lord Jesus. No? Now, maintindihan po natin ito. Bakit niya sinasabi I am? Sabi niya, I am the door. In John chapter 10 verse 17, I am the good shepherd. In John chapter 10 verses 11 to 14. Sabi niya po dyan, I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. And last statement of I am ni Lord Jesus in John chapter 15 verse 1, sabi niya, I am the true vine. Now, bakit po kaya? Next slide. Sabi po dyan, each one of them, as we have gone through and look at this statement, has boldly declared the deity of our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi po dyan, this I am statement are absolute in their declarative truth that Jesus is God in human being flesh. In human flesh. Amen. He is God. Now, from the Hebrew word I am means Yahweh. Sabi nga, sige, try natin yung hininga natin. Kasi wala pong, sa totoo lang, yung word na yan, na may mga vowel na yan, ito po tayo yung totoo. Nilagyan lang ng mga Bible scholar para may ma-pronounce tayong word na yan. Now, bakit? Meron ka bang mababasa sa Bible na sinabi ni Lord Jesus that I am God? Wala? Kasi nga, ang Hebrew word I am means Yahweh, means God. Kaya sinabi ng mga Pharisee, sino ka ba talaga? I am who I am. Wala kang mababasa that I am God. Kaya, basically, ang mga Pharisee, tumagot ng bato. Babatuin ko to. Galing talaga mga Pariseo kasi dineclare na that this I am means, Hebrew word means Yahweh. Now, ang tanong, bakit lang po sa John, the book of John, bakit sa John lang po natin mababasa ang word na I am? Kaya sabi po doon, ang ibig sabihin ni John, ang pagkakasulat po kasi ni John, he is talking about the deity, ang kanyang pagka-Diyos. Amen? The deity of our Lord Jesus Christ. Now, intindihin po natin ang the four gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Bago po tayo pumunta sa fruit. Nandiyan pa ba kayo? Amen! Amen po ba? Hinga po na tayo ng malalim. Hinga po na tayo ng malalim. Intindihin natin bakit dito lang natin mababasa ang I am ni Lord Jesus. Kasi in the book of Matthew, ang pagkakasulat po ni Matthew is all about Jesus is the King of the Jew, the Messiah. In the book of Mark, ang pagkakasulat ni Mark kay Lord Jesus is the servant of God. He is the servant. Kaya pag binasa natin Mark, talagang miracle agad eh. Amen? Yung introduction, miracle eh. In the book of Luke, he is talking about the Son of God. He is the Son of God. And now, kay John, ano introduction ni John? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is talking about Lord Jesus, the deity of our Lord Jesus Christ. That Jesus Christ is God in human flesh. Amen? Amen? Kasi, some Bible scholar, ang pagkakasulat ni John, doon po siya kumuha sa Genesis chapter 1, that in the beginning God. Kaya sinimulan ni John that in the beginning is the Word, and the Word is God. Amen? Amen! Now, hinga ng malalim. Sabi ni Lord Jesus, I am the true vine. Again, focus po tayo. One muna tayo.
Kasi, sinabi ni Lord Jesus in the New Testament that He is the true vine. Kasi in the Old Testament, ang mga Israelite, hindi po sila nag-grow eh. Kaya sabi ng Jeremiah, tama po ba? Ayawan ko lang sa ano kasi pag naabutan ko kasi naabutan ko yung sinabihan ako, hindi yun yung kantago. Ibig sabihin pala nun, ang titigas ng ulo, ang tigas ng ulo ko. So it means, ang mga Jewish pala, titigas ng ulo. No? Kaya, kasi nga po, nahihirapan po tayo, kasi tayo mga branches, hindi natin kaya mag-produce ng sarili nating fruit. Kailangan po talaga yung fruit nang gagaling sa vine. Maintindihan po natin yan. Okay, get 1/4 sheet of paper. Now, sabi mo dyan, what does look like to abide in Jesus? Ano po kaya ang itsura natin kung tayo ay mananatili kay Lord Jesus? Amen? So, meron pong question dyan. Dapat maintindihan natin, bago natin ito maintindihan itong question na to, intindihin muna natin what is. The gospel is always about Jesus and what He did. It's not about you. You are a recipient by the mercy of God. Ano po yung ibig sabihin ng recipient? Nakatanggap lang po tayo sa mercy ng Panginoon. Amen? The gospel is not all about you. It's all about Jesus. Hindi ibig sabihin na mabait ang Diyos dahil mabait ka. Hindi po ibig sabihin na di porket mabait tayo, mabait ang Diyos. Amen? Kahit di tayo mabait talaga ang Diyos. Amen po ba? Kahit anong, hindi ibig sabihin na, again, young people, focus ako sa young people, kasi young people ako yun. Young people at the back. May young people ba dito? Meron young people dito. Hindi ibig sabihin na ang dami mong skills and talent, masasabi mo na ang bait ng Lord sa'yo. Amen? Hallelujah. Because ang kabaitan ng Lord is His character. Yun yung talaga yung tawag dito, ano ibig sabihin? Yun yung ano niya, nature. Kahit anong sabihin natin, mabait talaga ang Lord. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 20, all things natin to sa Word of God. Amen? Kasi ang social media, ang di ko lang is bias pang social media. Kaya lahat ng good news mangyayari. Back to the basic. Good news. Good news. Amen. Napakamahal. That is good news. Amen. Hindi yung impeachment ni Sarah. Amen. That is good news that Jesus died on the cross for our sin. Kaya tinawag po na gospel. From the Greek word evangelion means good news. Amen. That's why I'm abiding in Jesus is remembering what the gospel is. Kasi nakakalimutan to natin araw-araw din. That's why that is the purpose of the gospel. That is looks like when we abide in Jesus. Amen po ba? That abiding in Jesus is remembering. Wala naman sinabi doon na kailangan malaman mo to yung lahat ng mga teenagers mo. Wala. The disciples says, Jesus says, go and make disciples of all nations. Wala siya sinabi, kailangan kang before ka pumunta doon, dapat alamin mo to. Sabi ni Lord Jesus sa kanya, mga disciple, go and make this. In John chapter 1, verses 1 to 4, sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Kaya kapag nag-iisipin natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. This is the basic doctrine lang po natin to. Kaya dapat po sa bawat isang, kasi katulad niya, naka-encounter ako dun sa labas dyan sa Museo de Pateros na kung merong God the Father, merong God the Mother. Sinabi ko talaga, yung Katoliko, kahit ibang mga Katoliko, Iglesia ni Cristo, wala naman ganito. Sabi ko sa kanya, paano ba to? Ano mga ganito? Paano ba sabi dito? Sabi ko, brother, wala kang alam sa ganito. Created the heavens and the earth is without form and void and full of darkness. And the Spirit of God moved upon all the surface. That is the Holy Spirit. And sabi na, and the Spirit of God moved. Nakikita natin ng work ng the Godhead, the Trinity.
understanding. Sabi niya, bakit kung wala akong Jesus, bakit ako nakakahinga? Hindi po yung ibig sabihin niya. Ibig sabihin niyan, sabi diyan, in Him was life, and the life was not was the light of men. Ibig sabihin, kung wala kang Jesus, you have no life. Huwag na natin patasin. Huwag na natin i-interpret pa dyan na ipalalim pa natin yung, yes, kailangan natin ipalalim, pero what the Bible says, yan lang tayo, stick lang tayo. Kung anong sinabi dyan, dyan lang po tayo. Amen? Very basic. In Him was life. Sa Kanya ang manggagaling ang buhay. Amen? Kung wala kang Jesus, wala kang buhay. Simple. Amen? And John, ito po ang ibig sabihin, bakit kailangan natin, or sa kahit ng mga branches, kailangan nating manatili kay Lord Jesus to remember of who He is. And to abide the truth. That is basic lang po mga kapatid. Hindi ko na po pinapalalim yung outline ko eh. Basic lang po talaga. Kaya, remember that. Amen po ba? That is Jesus. Alam na po natin sino si Jesus. No? Basic lang po. Amen? Dito po tayo sa focus sa next slide po. Who and what am I? Okay. Ito, focus po tayo. Young people at the back. Talagang young people ang target, oh. Because ito talaga i-prepare ng Lord for His coming. Ito ang itinuturo kasi ng mundo eh. Kaya sabi ng Bible that do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is good and acceptable, perfect will of God. Paano natin malalaman yung perfect will of God? What is good? Kasi ang tinuturo ng mundo, everything is all about me. Everything is all about self. Next slide. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kung ang tinuturo ng mundo is all about me, is all about self, ang sabi ng Lord, ang sabi ng... Pero yung tinuturo ng Panginoon, tinuturo ng Lord sa atin is, lahat po tayo nagkasala. Kaya kailangan natin ng Savior. Amen? Next slide. Okay, sabi ni, sino nakabasa ng purpose-driven life dito? No, may ang dami no, ni-require purpose-driven life, purpose-driven church. Okay, being a branches, kasi nagsisimula po tayo sa ating starting point,